Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ito yung bida natin, kaya lang nasa dulo siya. The future action ng bida. Antong 9 of Pentacles. Oh, so parehong 9. Dahil pareho, di isa lang meaning niyan. So double 9 plus Page of Cups. So ano to? Ang dating sa akin sa period na to, parang nakulangan ako sa information, dagdagan ko. Hindi ko kasi masabi kung ano to career ba to, love life, kapitbahay, kapamilya, kadugo. Page of Wands. So, ulitin ko. Page of... 9 pala to. 9 of Pentacles. Kinalarify ng 9 of Cups, Page of Wands, Rider, House, Sun. Ay, anong topic dito? Teka, bago ako pumunta sa topic, ito pa pala, bida natin. Hindi ko nang makakalimutan. Ang bida natin ay lalaki. Pwede ring babae kung extrovert. Pero mas tatama to sa kakilala ng Scorpio. Pwede rin naman sa Scorpio mismo. Kung tumama sa kanya yung description ko kanina, lalaki or babae kung extrovert. So kung di siya ganoon yung viewer, edi doon to tatama sa kakilala niya na lalaki, lalaking tao or babaeng extrovert. Tungkol to sa pamilya. May good news na paparating. Depende. Kung nag-away ba yung mga yan, parang kulang pa rin. Hindi ko kasi exactly masabi kung ano ba to. Pregnancy or nag-away lang. Pero may family ayun. Babae. May babae na dito. Kasi dito sabi ko, lalaki, di ba?
lalaking tao or babae, kung extrovert. Kaya lang, nagkaroon na tayo ng specific clue. Kasi mas ako dito nagre-rely ako dito sa Lenormand. Or baka naman person niya to. Pero tingin ko ito siya mas tatama to sa babaeng extrovert. Babaeng extrovert na Scorpio. So, anong nangyari dito? Family. Smidas. Key, babae nga. Tower to So, ayun, rider. May good news na paparating. Hindi ko nga masabi kung ano. Kaya naman sa family. Yun lang naman iniisip ko. Baka pregnancy. Or reconciliation. Ngayon, nagdagdag ako para malaman natin. Paano yung specific na good news. Baka promotion to. Or improvement sa workplace. O business. More like sa business to o career. Pero pamilyado Ay naman Kasal na lang. Tingin ko may wedding kung di pa nangyayari. Kasi may magiging established na dito O pwede rin namang family business. O ito yung bida. Pamilyado. Yung edad kasi dito papalo ng 26 to 39 years old. Ano ba yung susunod natin? 10 of Cups. So, maraming pwedeng case. Kasi, general reading naman to, diba? May iba, may announcement kasi dun Kaya inisip ko, ba pregnancy? May family doon. Ito, success. Ito naman, something established. So, naisip ko nga, wedding. Kung di pa kasal, no? May engage. Sa period na to, or baka diretso wedding na. Or, promotion or family business siguro success dito kaya may happiness doon, good news to. Or tungkol to sa inheritance. Halimbawa may naasikaso yung iba sa inyo at all about inheritance, di may feedback na inheritance, bahay lupa, sabihin natin binibenta, bahay lupa o lupa lang. O ayan, may good news tungkol dito sa period na to. Since ang dami nung sinabi ko kakalito magkakaroon pa rin naman ng iisang direksyon. Kapag nag-proceed na tayo dito. Kaya lang nag-rumble to. Ayan. So, tong 10 of Cups? So, dito na natin malalaman kung ano nga ba yung direksyon ng reading natin. Sa dami nung sinabi ko. Pero pwede pa rin naman. Okay, yung mga sinabi ko. Depende nga sa sitwasyon nyo. Pero yung continuation ay didepende dito.
sa susunod na cards. Ten of Cups, ano ba yun? Ten of Cups. So, bidan natin ay babae, di ba? Specifically babae. Babaeng Scorpio extrovert, o baka ito yung person nyo. Babaeng extrovert. Kung di man kayo babae. Ten of Cups. Clarify ng King of Pentacles. Ito ulit siya. Kasi nasimulan na natin dito, lalaki. Pero energy siya, hindi siya specifically lalaking tao, kundi energy, di masculine energy. Yung babae kasi dito, masculine energy eh. So, ito ulit siya. Abundance kasi to, edi may transformation na maaring mangyari. At yun yung Ten of Cups na may kinalaman sa ultimate fulfillment. Ultimate happiness or dreams na nagkatotoo. King of Pentacles, abundance. So, base dun sa tawag dito, mga sinabi ko kanina, saan siya tatama? More like sa pera, sa business, diba yung sabi ko kanina, may business dito, family business, inheritance, bahay lupa na binibenta, or kukunin pa lang, wealth nga ba ito? So again, ito may abundance tayo. So marami kasing pwedeng meaning ng abundance. Hindi lang naman specifically pera. Kundi kasama na din dyan yung career, improvement ng career, promotion. So, excuse me. Teka, nag-iisip pa ako. Naisip ko yung tower. Kaya wealth din ba yun? Alam ko lang ay business. Hindi pala wealth. Hindi siya wealth. Kundi something established. Sabagay, magiging established ka naman kung stable ang takbo ng pera. Pero more like doon tama sa business, career. Kasi kung business, abundance, good change, edi maganda sales, di ba? Kasi pwede rin tong building o apartment. So, ewan ko anong building, commercial building, school, hospital, etc. So, again, bahay lupa, business. Doon siya tatama Parang maganda takbo ng kita. Or kung inheritance, edi makukuha na.
Kung pinoprocess ngayon, kung nagbebenta ng bahay lupa, edi may makukuhang buyer or baka bibili na. Doon may success. Doon sa key. May abundance din to. Success nga rin din to eh. Again, good change at magiging masaya dahil kakatotoo ang gustong mangyari. Depende kung ano bang minamanifest nyo. Depende dun sa mga sinabi ko kanina. Ngayon, ano nga ba pagkakasunod-sunod nito, nakalimutan ko na. Ganito yata, no? Kasi mamaya baka balikan ko eh. Katulad nung Lenormand na ayos ko. So, dito na tayo sa bida natin. Future action niya. Or kung ano mang mangyayari sa kanya. Okay, night ulit. Parang night. Three of Wands. Ano yun? So again, double knight at 3 of Wands. So ang dating may tendency na may matagal na siyang kakilala, okay, na maaari niyang maging kasosyo, ka-collaborate, ka-teamwork, o mag-cooperate sila together. Ganun dating dito. Parang someone na matagal na niyang kilala, na maaari niyang pagkatiwalaan. Para mag-explore, mag-grow. Let's say, tungkol to sa pag-expand ng business. So, kung ganun man, mas magandang maging kasosyo ay someone na matagal nang kakilala or kapatid siguro, magulang, yung matagal na silang magkasama or yung samahan para nandun yung trust. Kasi parang mag-explore sila together dito eh. Sa 3 of Wands. So, ibig sabihin, may magbabalik na someone na matagal nang kakilala. Hindi to yung sasabihin ko sana, matagal nang hindi nakakausap. Hindi. Matagal na niyang kakilala. Na para bang bubuo sila dito ng something. May explore silang dalawa. So again, pwedeng business partners, magiging business partner sila. Na para bang all of a sudden magbe-brainstorm sila at ayun, bubuo ng something. So inisip ko baka business. So ganon.
Ibig sabihin, sa period na to, may tendency na may matagal nang kakilala yung iba sa inyo. Tapos, mag-uusap kayo at siya. So, habang nag-uusap kayo, all of a sudden, bigla na lang kayong magka-come up sa conclusion na magtayo ng business or i-expand ang business or ewan ko kung anong pag-uusapan, pero more like tungkol sa pag-explore ng something. Excuse me. 20 minutes na pala to. Anyways, hindi naman siya love life, So, dahil di siya love life, dito na tayo sa oracle deck na to. So, sabi, trust, connection, magtiwala sa connection. Ano yun? Connection. Sino yung ka-connection niya dito? Ng Scorpio. Maraming pwedeng case. Love interest kasi to. Connection. Pwede rin namang sa career. So, doon lang siya at iikot. Mag-trust sa connection sa pagitan ng karelasyon at ng Scorpio or ng katrabaho at ng Scorpio. Ngayon, ano to? Connection. Tungkol sa pera ba? Pwedeng ganoon. Kung kung may business sila, edi sa topic ng pera. Ngayon, kung dito literally pera or opportunity, kahit anong opportunity, edi ito yung description ng taong kinukwento ko. So, humorous kasi yung tao dito. So, paano niya makikilala kung sino yung tinutukoy ko kapag siya ay palatawa, ma-joke, or compassionate, kind. Compassionate, kind, intelligent, ano ba? Maliit yung tao. So, yun yung palatandaan. Para makilala nyo sino ba to. Ngayon, dito naman tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Oh, ito yung abundance natin. Yung sinasabi ko kanina. Hanggang dito, muulit. So, malaki ang chance ng abundance. Abundance, money, new opportunity. Pag sinabi mo raw abundance, hindi lang pera yan. Depende kung anong minamanifest ng iba sa inyo. So, pwede rin new love life, new career, so again, money. Or ewan ko nga kung ano yung gustong mangyari na parang suswertein dito. Alignment. Ay, nabasa ko ba to? Abundance.
The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. Ito, alignment. Align your energy. Crystals can heal and amplify your intentions. At ang uli, serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.